good. Alexa, shut down po. Chico punch gingerbread. Chico, what did I say? That's bad gingerbread. Why? Where is he? Yan na nga ba ang sabi ko eh. Yan ang sinasabi ko eh. Pagdating pa lang ni Gingerbread Man kahapon dito sa bahay, guys, kulatado na yan. Kala mo naman, nasa, ano siya, nasa tondo. Laging merong away dito. Oh. Karin mo yan dun sa gilid. Kita nyo lang, guys. Make him stand up, please. Dali na kayo, magkanta ka pa ng Ako Ay May Lobo. Na, lasing na. Pagod na si Santa. Okay, ready, sing. Ako Ay May Lobo. Ako ay may lobo. Malaliwa lobo. Di ko na lalo kita pumot na para sayang sayang ang pera binili ng lobo sa pagkain sana busog. Very good. So Albi can also sing it. Ready and go. Ako ay go. Ako ay may lobo. Lumipad sa di ko na nakita. Umutok ba pala? Sayang ng pera. Alini ng lobo. Sa pagkain sana. Nabusog pa ako. Very good. And Alimango. Alimango song. Tong tong tong. Voice. Okay. Tong 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 pati tong kitong. Wait. Tong tong pati tong kitong. Alimango sa dagat. Malakit at masarap. Mahuli. Mahirap. Sapagkat nananagat. Very good. Maliliit na gagamba, not yet? I don't know. Okay, we'll practice now. Soda. No soda, no soda. Good morning, Mayome. Apo. Chico, saan mo naman dalhin yan si Gingerbread Man? Ligo ka na, go na. Yeah. Sabi ko na eh. Sabi ko na. Sabi ko na eh. Tama na, Chico. Oy. Go, naligo ka na. You're not going to your party? Tama. Calby is going to the party. He's going to change to a nice clothes na. You go na. Guys. And time check natin is alas 6:30. Ito yung breakfast ko. Chapati at saka kape. Medyo busog pa kasi ako, guys. Late na ako natulog kagabi dahil si Calby ay kinailangan mag-take ng gamot at around 11. And nag-monitor ako ng kanyang temperature. So mainit pa rin siya. Kagabi nasa 38. Pero ngayon medyo bumaba. Pero may gana naman siyang kumain. At least that's good news. Kasi yung pinaka ko dun, red alert ko dun is pag may lagnat tapos walang ganang kumain at wala ang ganang uminom ng tubig.
Pero so far, so good. Marami siyang naiinom na tubig. Marami siyang nakakain. Malagnat lang talaga siya. So, this is the day 2 ng kanyang lagnat. Titingnan ko mamaya kung kamusta. Then, pakunan ko na lang din siguro siya ng platelet count para ma-check natin at ma-cancel natin yung dengue. Kapag ka-okay naman yung kanyang platelet. Rudolph! Mayumi! The red-nosed reindeer have a very shiny nose. And if you ever see her, you would ever say it glows. All of the other reindeer used to have and call her names. They never let poor Mayumi join in any reindeer game. Mama. Then one funny Christmas Eve, Santa came to say, Mayumi, with your nose so bright. Mama. Okay, nasa school na kami. And Chica and Calby are wearing red kasi sabi ng teacher red and white daw. O, tingnan nyo sila guys. Nakakwelyo, parang may meeting. And of course, we traveled with Auntie. Ayan. Muning is there. Ito yung ambag namin sa lipunan guys. Cupcake. Christmas tree. Meron pa dito kay Miss Giselle. Ayan. At tingin nga, wow! Baked by Noel. Social kasi may gold. Merong gold yan guys. 24 karat. And we have a reindeer today. Hi world! Hi world! Do you see Mayumi, the red-nosed reindeer? Mayumi! Mayumi, wala sa mood man, oy. Mainit siguro. Taong labas muna kami, hindi pa kami pinapasok. Ayan si Auntie, oh. Very hot Auntie in the Philippines. Ang init naman kasi dito sa Jensan. That's why our name is Jensan. Araw na araw. But ito ang dala namin ni Auntie. What do you have for today's party of the children? The cupcakes. Christmas? You put Christmas word. Christmas cupcakes. We have Christmas cupcakes, you guys. Kasi nakakahiya naman pumasok, wala tayong dala, no? So, ang sabi ng teacher ng mga bata is mag-ambag-ambag pagdating sa pagkain and bring what you can bring. So, may mga parents na nagdala ng mga ulam, may parents nagdala ng dessert, may parents nagdala ng spaghetti, merong iba nagdala ng candy, sweets, whatever they can bring. And for me, I chose Christmas-themed cupcakes, mini cupcakes actually, for Chico at saka kay Kulot. And I brought 30 pieces kasi parang konti lang sila, guys. I believe nasa 30 lang din sila or 20 something. And papasok na kami in a while, I believe. And ngayon, i-allow nila yung mga parents at guardians na mag-join sa Christmas party. Pero normally, hindi talaga kami invited sa mga event, lalo na pag maliliit lang. Pero pag malaking event, go. And I believe it's only like 10 minutes. No, not 10 minutes. Mga 1 hour lang na event. So, uuwi din sila agad. So, sinama ko sila lahat, guys, para makita nila yung classroom, yung school setting nila, Calvi, and also para makapag-enjoy na rin sa Christmas party in a classroom setting dito sa Pilipinas. So, tingnan natin mamaya. Auntie, in Uganda, do you have Christmas party like this in the classroom? In school? Yeah, we do. What do you do? What does the teacher ask you to do? Just they pay some little amount of money. They cook food at school for the kids. Then drinks. That's all. Like this one too? Yeah. Oh, okay. Meron din pala sila sa Uganda, guys. Amot-amot naman yung sa kanila. School cooks. The school cooks for the children. Yeah. And how much normally do they ask to pay? Like 5K 5,000 Ugandan shillings, which is around 200 and 50 pesos. 50 pesos. 5K, right? Yeah. Not 50K. No, it's 5K. Then 50 pesos. Yeah, 50 Yes, 50 pesos lang pala. And what do they make for 50 pesos? They cook food like rice and baka, then soda, of course. Just that. Okay. 5 pesos, 5,000 Ugandan shillings or 50 pesos yung amutan nila sa Africa, guys. And nagluluto lang sila ng ulam, then kanin. Ayan na si Butchoy, oh. Ayan. Bochoy? Do they also ask them to wear red and white? No. In school. Casual wear, but any. Okay, you don't have the red and white team? No, we don't have. Okay. Here. Bochoy? Butchoy! Chico.
Say, sa wakas at natapos din ang kanilang Christmas party, ang pinakahihintay na Christmas party ng aking mga anak. Sobrang na-excite talaga sila dahil nga alam nila na maraming pa-games, maraming food, and syempre meron silang surprise gift from the school. So sobrang nakaka-excite naman talaga. And finally, ayun nga, pinauwi ko na sila agad after ng party nila today kasi mainit na yung panahon. And Calby was also not feeling well. Pero I do hope ngayong araw medyo much better para sa kanya. Ayun. So nag-duty na kami guys ngayon dahil now it's December 19 na. Ayan. And papalapit na talaga yung Pasko. So we have to do the best sa natitirang araw bago mag-close tayo for holiday. Ayun. And meron nga palang mga nag-comment na nabasa ko ulit and I wanted to talk about it kasi merong nagsabi na sana daw ay ma-video call ko ulit sila Kuya Nasri and si Muhammad Ali kasi nga namimiss nyo naman din sila. Hindi ko kayo na-update guys about how we communicated when we left Uganda. Okay? You guys all knew na I had to kailangan ko ipaubaya yung mga bata sa kanilang mga parents kasi meron naman silang nanay at meron silang tatay. Maraming nagsuggest that time na dalhin ko yung dalawang anak ko, which is sa mga bago pa lang nanonood, they are my 2 sons. Some people would say stepsons, pero ako kasi hindi ko minimension yung stepson sa family ko o stepmother. Anak diretso yung tawag ko sa kanila. So anak yun ng ex-husband ko sa una niyang relationship. And sa akin sila nagstay talaga since we arrived in Uganda. So nung umalis kami ng Uganda, Africa, I cannot take them with me dahil wala po akong proper legal documents para dalhin sila. Okay? Meron po silang mga magulang, andyan pa yung kanilang nanay at syempre yung tatay nila andyan din. So in short, wala tayong karapatan na dalhin sila kahit gustuhin natin. Alright? And before we left, para hindi masyadong mahirap yung transition, parang mga 1 buwan, I believe, 1 buwan or 2 buwan bago kami umalis, ay pinaubaya ko yung mga bata sa kanilang nanay at tatay para hindi masyadong masakit yung transition. So I really thought about that. And I know medyo nakaka-shock para sa kanilang side at hindi ko rin naman sinabi ang totoo kasi nga hindi ko alam kung paano sabihin sa kanila yung totoo. Pero, yung transition nila ay they stayed naman sa tatay nila kasi nagpe-prepare din kami noon umuwi dito sa Pilipinas. And I did not want them to watch us packing our things. Yun yung talagang napakarason doon. Sabi ko sa kanila, we are just coming here para magbakasyon. Pero, of course, wala pa yung definite talaga na plano that time. But, long story short, nung dumating kami ng Pilipinas, nagkaroon naman kami ng communication. They actually called us on video. Pero, iniwan ko kasi yung iPad kay Kuya Nasri para makontak niya kami kahit na wala yung tatay. Kasi nga, si Kuya Nasri naman ay old enough na para mag-operate ng iPad. And I already instructed him na ganito yung gawin. Kung kailangan niya tumawag, ganito, gamitin niya yung iPad and all that. Pero every time kasi na tumatawag, there's a lot of parang emotional things na nangyayari kapag tumatawag sila. So, I really wanted the brothers na tumawag sa mga kapatid nila. Yung mga bata lang yung mag-usap during those times. Pero, kapag hindi naman sila tumatawag sa video, nag-email naman sa akin si Kuya Nasri. Kaso nga lang, lagi namang may internet naman. Hindi ko nga alam bakit hindi siya masyado nakaka-reply. Pero, nag-email naman sa akin si Kuya Nasri and we did exchange messages via email. So, nangumusta siya. Alam niya yung edad ng kapatid niya, si Mayumi, and humingi siya ng picture ni Mayumi. Sinandan ko naman. So, we are actually communicating. It's just, I believe, medyo matagal-tagal bago kami nag-usap ulit. Right now, I just sent him another email. Nangungumusta sa kanya. Kasi yung last email ko sa kanya is I really wanted him to come here kahit magbakasyon lang. Kasi gusto ko nga ma-open siya ba sa traveling and yung relationship nilang magkakapatid ay hindi talaga mawawala. Pero, yun nga, nagkaroon ng of course,
kailangan niya magpaalam sa parents niya, and I believe hindi siya pinayagan dahil sa certain reason. Pero sabi naman niya sa akin, he will try to ask again. So sabi ko, anytime na pumayag, magsabi lang siya so I can find a way how to make him travel from Uganda to Philippines para makasama namin siya kahit 2 months. Kasi meron naman siyang summer vacation ng 2 buwan. At least sa 2 buwan na yan, he can be with Kahil and with the rest of his siblings. Kasi he's old enough to travel. And Kuya Nasri is already 13. 1 year older siya kay Kahil. Now, si Ali naman guys, since bata pa talaga si Ali, I believe he's now turning 7. And talagang hindi pa siya pwedeng mag-travel alone. Either assisted siya or may kasama siya. See it happening. Kasi nga, parang sa tingin ko ay hindi siya magandang arrangement. I would like them maybe to meet here, dito sa bansa namin sa Pilipinas. Kapag kasi sa ibang bansa namin gagawin yung meet up, ay talagang mahihirapan kasi nga ang dami-dami nila. And not unless willing yung tatay na maggastos at magbayad sa lahat-lahat. Why not, 'di ba? Pero kung ako yung inaasahan niya, I have more priorities right now. Kaya hindi ko siya masyadong makita na tawag nito, madali siyang i-materialize. Ayun. Pero I am hoping na makareply si Kuya Nasri no sa last email natin. Kasi nga it's been a while since nag-email siya sa akin. And kapag nakikita ko yung email ni Kuya Nasri, nagre-reply talaga ako agad, hoping that we can have that kind of conversation. And ginawan ko siya ng Skype account before kami umalis. So I really thought na magagamit niya yung Skype to communicate with us on a daily basis at tumawag anytime niya gusto kapag connected siya sa Wi-Fi. Pero that failed. And right now, I can only communicate to him direct kasi I prefer that way. And sa mga nagtatanong, wala po talaga akong communication sa tatay ng mga anak ko. Zero communication. Why I did that? Kasi meron akong sinabi sa kanya na I will only communicate with him about the children kapag sinusuportahan niya ng maayos yung mga bata. At kapag nag-feel siya doon, I don't have any energy for him. I don't want to speak to him. There's no reason for me to speak to him. Kasi the only reason I would like to speak to him is about the kids. So, kung wala man lang siyang ginagawa para sa mga bata, there's no use of me talking to him about what, for what, right? So, yeah, I am hoping that mag-reply si Kuya Nasri sooner than later. Ayun. Sa mga nagsasabi na gusto nyo makita sila sa video call or something, kung kamusta na sila, I would also love to do that, guys. Pero hindi kasi natin control yung sitwasyon. Anyway, the kids will grow up. Inshallah, one day they will see each other again. They will meet each other again. But my heart always goes with them. Lagi kong iniisip na sana okay sila. Kasi alam ko na okay sila pag nasa akin sila. Pero pag hindi, wala akong connection sa kanila, guys. Hindi ko alam how they perform at school. Kung ginagawa ba yung projects nila. Kung pumupunta ba sila ng maayos sa mga activities nila. Hindi ko po talaga alam. I don't have any way na malaman yun. And I hope and pray na sana one day I can talk to them anytime na at least matawagan mo sila or ma-message ko sila kahit hindi daily basis, kahit 3 times a week. Pero sa ngayon nga, guys, wala akong update sa kanila. But I do miss them. It's not easy for us to see them kasi ang layo naman talaga ng Africa, and for one person to travel there, kailangan namin ng at least 100,000 pesos for a return flight, and that's only for the flight. So, mahirap. Ayun, mahirap. Hapon na naman, nagbihis na ang lola nyo dahil ako'y pupunta ng gym. Alam nyo, ang na-realize ko, December pala talaga at January, ang pinaka-overwhelming na buwan ng taon. No, Giselle? Kasi ang daming ganap. Ang daming pagkain. Kailangan bumili ng pagkain. Kasi kailangan nating mag-share ng blessing kapag ka-December. I mean, araw-araw naman sa ating mga Pilipino. Pero iba pag December, parang lahat merong bit-bit na pagkain. Alam nyo kahapon, guys, sa pagkain lang, dala ko po karton ng mga egg pies at saka empanada. Kasi yun nga yung mga masarap ibigay kapag Pasko. Kapag feeling mo naman gusto mo talagang magbigay, and alam mo yun, yung budget mo ay talagang tight, pero gusto mo ding magbigay talaga ngayong Pasko, kahit pagkain ang sarap i-share, masarap. Oh, ayan. Kasi si Miss Giselle, sabi ko, tikman niya itong in-order ko na empanada ni Ma'am Just Baked by Noel. Ayan. So, kita nyo, guys, kahit yung mga boxes ng mga bakers ngayon, napaka-cute. Ayan, no, napakaganda. Christmas na Christmas. And,
Ako yung pinamigay ko sa mga partners namin dito sa Mayumi Thailand Closet ay pagkain din talaga. Either empanada or egg pie or kung ano yung pwede natin ibigay na makakain. Ang natanggap namin na pagkain so far is cake. Galing sa Sheena Bangkok Wardrobe. Maraming salamat po. And Merry Christmas nga pala sa lahat guys. Sana po ay natuwa kayo. At sa lahat ng mga nanalo pala ng GCash, kailangan nating isend sa kanila bago mag-Saturday. Yun lang guys, maraming salamat. Sana nag-enjoy kayo ngayong araw na to sa another kwento ng aking buhay, sa another araw-araw na paglaki ng aking mga anak. And salamat sa lahat ng mga laging nanonood at laging nag-iiwan ng comments nila sa baba. Nag-enjoy po ako kakabasa ng comments. Ayun. Thank you guys, maraming salamat. I'll see you on the next one. Much love, the Igas.